Inihahanda na ang patong-patong na kasong isasampa laban sa suspect na nasa likod ng tinatawag na SIM swap scheme. Bukod pala rito, sangkot din daw ang suspect sa car loan scam. Balitang hatid ni John Consulta. Huli sa akto si Franco de Lara at tauhan na si Ramil Mapalad habang nagtatangkang maglabas ng isang SUV sa isang car dealer sa Calamba, Laguna matapos makapag-down ng 99,000 pesos. Ayon sa NBI, nagpakilala si de Lara gamit ang mga peking papeles. 6 na SUV ang kanyang natangay umano ngayong taon. He's been with the car sales business for quite a long time. Kaya magaling sa kanya yung pag-procure. Mr. Franco Yap de Lara has several warrants of arrest, although already billed out. He has cases with different regional trial courts for different cases, for various cases. Nadiskubre rin ng NBI na si de Lara rin ang mastermind sa likod ng SIM swap scheme. Pero isolated case lang daw ito dahil kakilala ng suspect ang kanyang mga tinarget. Mayroon siyang file copy ng mga personal circumstances nitong nabiktima niya, considering that they are used to be office mates. Ang detalye ng modus ng suspect na booking sa tulong ng kumpanyang Globe Telecom. Sa kuha ng CCTV na ito sa isang mall, makikitang nakuha ni de Lara ang replacement SIM ng kanyang mga biktima gamit ang mga piniging request at dokumento. At dahil sa paggamit ng replacement SIM, nakapag-online bank transfer si de Lara. Ang pera ng kanyang mga biktima na ilipat sa kanyang account. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, inamin ng suspect ang krimen. Bakit mo sila biniktima? Maybe for vendetta. For vendetta. Yes. So meron talaga silang atraso sa'yo? I would say so. Babala ng NBI. If people are involved in online banking, dapat palaging magkaiba ang ginagamit nating email account sa ating mga social networking communication, conversations, tsaka yung ginagamit natin for our financial transactions, so yung online banking natin. Dapat magkaiba yun at the same time. Dapat hindi tayo gumagamit ng isang password. Nagpasalamat naman ng Globe Telecom sa pagkakadakip sa suspect. John Consulta, GMA News.